All right, welcome to our third part of Food is Medicine, where, of course, with us is Doc Oy and of course, Robert, no? So, pag-usapan natin yung ating mga fad diets. Why is it that we cannot advocate for one particular diet only? Well, as I mentioned, ang bawat sistema ng tao, unique siya because of the uniqueness din ng differences natin sa exposure, sa genetic makeup, sa preferences, those things. So, iba-iba talaga. So, we cannot really expect na yung one-size-fits-all approach, no? So, pagdating sa mga like mga fad diets tulad ng 1 meal a day, no? Merong tamang pagkakataon at tamang kondisyon ng katawan kung saan ito ay mag-work, no? So, kailangan munang aralin at alamin kung ito ba ay nararapat at appropriate para sa pangangailangan ng sistema ng inyong katawan. Kasi kung marami ka nang kakulangan na sustansya, tapos babawasan mo pa ang iyong pagkain, no? Tapos marami pang mga bagay din na kailangan ng sistema ng ating katawan to consider kung ang 1 meal a day ay adequate sa'yo, lalo na kung ikaw ay merong hormone deficiencies or meron kang immune dysregulation or meron ka ng energy deficits, no? So, maraming konsiderasyon. Hindi yan basta-basta ginagawa lamang dahil tinuro nitong influencer na ito. Maring nag-work sa kanya, no? Good for him or her. Pero yun ba talaga ang kailangan ng sistema ng iyong katawan? No? So kasi hindi porke nag-work sa kanya ay pwedeng mag-work din sa iyo. No? So kaya kailangan mo ng tulong ng number one, ng nutritionist, no? Unang-una para aralin nga kung yung bang current na nutrition intake mo, napo-provide ba nito ang kailangan ng katawan mo? No? Lalo na kung may mga findings na nga ang doktor, base doon sa mga lab test mo, o meron ka ng kondisyon na existing na nagpapataas ng pangangailangan ng particular na sustansya, tapos babawasan mo pa. No? So, hindi siya basta-basta ginagawa lang na parang one-size-fits-all approach. No? So, kailangan aralin muna both ng nutritionist at saka ng functional doctor kung ano talaga ang kailangan ng sistema ng iyong katawan. How about carnivore diet? Remember Jordan Peterson was on carnivore diet, no? Sabi niya, yun lang daw nakatulong sa kanya to control lahat ng kanyang autoimmune problems kahit yung kanyang anak, no? Well, I cannot speak for his particular case because hindi ko naman alam at hindi ko kilala. No? So, tulad ng sabi ko, ang ating katawan, parang kotse na maraming pangangailangan na macronutrients at micronutrients. No? So, that is a fact of life and a fact of biology. No? So, tulad ng kotse, lahat ay equally important. So, yung fats, yung proteins, yung carbohydrates, no? Yung mga properties nila, kung anong mabibigay sa ating katawan at kailangan ng biological system ng ating katawan, nagpo-provide para sa biochemical pathways or functions ng ating katawan, lahat yan importante. No? Hindi natin pwedeng tanggalin. Kasi tulad ng sabi ko, ang ating katawan is an adaptive biological system. Pag may tinanggal ka, gagawa siya o magkikreate siya ng responses in order to initially maintain yung resiliency ng function ng ating katawan. Pero darating ang panahon, yan ay magdudulot ng response na hindi niya nakakayanin. At dito maaari mag-manifest na siya una ng sintomas or magma-manifest na siya ng actual na kondisyon or sakit dahil sa kakulangan ng sistema ng iyong katawan. Doon sa tinanggal mong macronutrients or doon sa kulang kang micronutrients. So, halimbawa, bali long term, yung carnivore diet, pwedeng makasama, no? Sa isang tao. Kasi nga sabi mo, kukulangin siya ng ibang nutrients that you can get from the vegetables. Correct. And then the same token with vegetarian or vegans, na kasi you cannot get all the protein from mga soy, beans, and all. So, you also have to get it from real meat, diba? Correct. And so, most of the vegetarians that I see, yung biglang nag-vegan, nag-lose ng hair. Diba? Or nagka-crack yung nails, diba? So, you get all these consequences long-term. Correct. Kasi, alam natin ngayon, alam yan ni Robert bilang isang nutritionist, yung biological response na yan, importante dyan yung ginagampanan ng tinatawag nating microbiome. No? So,
ang tanging pagkain po ang nakikitang dahilan na maaari makapagpabago at makapag-impluwensya ng komposisyon ng inyong microbiome. Remember, itong microbiome ay isang, in a way, metabolic organ, yung mga bilang ng trillions of mikrobyo na yan na nasa loob ng ating katawan, no? Na siyang actually nagpoprotekta doon nga sa defender at taga-repair ng ating katawan, yung immune system natin. So, yung mga mikrobyo na yan na nasa loob ng ating katawan ay maaaring maimpluwensyahan ng klase ng pagkain na inyong ibinibigay sa kanila. No? So, maaari silang mag-produce ng tinatawag nating metabolites na pwedeng magdulot ng kapahamakan o magdulot ng maayos na kalusugan or optimal na kalusugan para sa atin. Pero depende kasi yon sa composition din at kombinasyon din at dami at balanse ng iba't ibang mikrobyo na nasa loob ng ating katawan. So ito yung confounder gene. Kung bakit maaaring mag-work sa kanya, pwedeng hindi mag-work sa iyo. No? So at yan na ngayon ang maraming pag-aaral na ginagawa nga ang mga scientists patungkol dito sa role na ginagampanan ng microbiome or these trillions of microorganisms na nakatira sa loob ng ating katawan. Yung mga good bacteria. Yes. So, Good. hindi lang sapat na in order to have a good microbial environment in the gut, uminom ka lang ng uminom ng Yakult. Kasi ganun lagi. Inom na ako ng Yakult, probiotics. There's no really such thing as good bacteria, harmful bacteria. Okay. There's a commensal bacteria. There's potentially pathogenic bacteria. But ang relasyon nito mga mikrobyo na ito dun sa host, doon sa ating katawan, ay depende. No? So, kaya nga, pero pwede natin itong ma-impluwensyahan yung balanse nito, yung komposisyon nito. Unang-una dahil ho sa pagkaing pinapasok natin. Pangalawa, even yung ating mental and emotional and psychological aspect ng ating katawan, ng ating kalusugan, pwede ding maapektuhan yung ating microbiome. No? So, iba-iba talaga. No? So, pero, one thing is certain, itong microbiome ay malaki ang ginagampanang kontribusyon upang ang ating katawan ay manatiling malusog or tayo ay mag-develop ng napakaraming karamdaman. Alam mo yan, that's so true, no? So, pag meron ako mga patients na in-flare sa psoriasis, asthma of the skin, or any other mga skin allergies, no? I always ask, for the past few months, uminom ka ba ng antibiotic or were you confined na bigyan ka ba ng IV antibiotics? So, can you tell us further, no, kung paano? Tapos after that, lagi lang sinasabi, after that, doc, after that course of IV antibiotics, well, we're not saying that IV antibiotics is bad. That's Life-changing life-changing invention. or hindi. Nakakatulong yan. Nakaka-rescue yan. Or it can actually is what do you call that? Another term. It's part of... Hindi, we need antibiotics for acute illnesses, acute infections na hindi kayang gamutin ng pagkain. No? So we're not saying na lahat ng dapat nating gawin is pagkain lang. No? So yung mga acute illnesses, infections, no? Kailangan talaga yan ng mga antibiotics. But it has consequences. So nangyayari, kinikwento ng mga patients na yan na after their confinement, no, after na ma-antibiotic, doon na parang nag-worsen yung mga skin problems nila. Why is that so? Well, as mentioned, itong microbiome itself, itong trillions of microbes nito is a metabolic organ in itself. No? Marami siyang kino-contribute na makakatulong upang makagawa ng mga bagay na kailangan ng ating katawan. No? So, pwede magko-contribute siya sa production ng neurotransmitters, magko-contribute siya sa production ng mga natural vitamins, no? Magko-contribute siya ng contribution para sa production or pagtanggal ng hormone metabolites or production ng hormones itself. So, it's a metabolic organ in itself. Detox. Yes, 40% Detoxification. ng trabaho ng pagtanggal ng basura, ng lahat ng basurang pumapasok sa ating bibig, na hindi kailangan ng ating katawan, ay trabaho nito mga mikrobyo na ito. No? So, kaya 40% yan. No? So, yung hindi nila matatanggal, yun, dadaan yun sa ating atay at sa ating kidneys upang matanggal natin ang mga basura at lason. No? So, it's a metabolic organ in itself. And every time na tayo ay irrational na basta-basta lamang iinom ng antibiotics,
ang unang casualty ating pinapatay ay yung mga beneficial or commensal bacteria. No? In fact, kadalasan ang pwedeng matira at mag-predominate yung tinatawag nating harmful or potentially pathogenic bacteria. No? So kaya importante yung balance nito, yung balance, yung diversity, yung kapal at richness at thickness ng microbiome o nitong trillions of microbes sa ating katawan. In fact, ito, Jean, yung nakita nilang maaring yung difference, no, kung bakit yung mga taong nagme-maintain ng ancient nutrition, no, katulad ng mga tribes, for example, yung Hadza tribe, no, nakita nila bakit itong mga tao na ito ay merong natotolerate na kumain ng mga hilaw na karne. No? At pinag-aralan ng mga scientists ang kanilang dumi, tinignan yung kanilang microbiome composition, diversity, and richness. Kung ikukumpara mo itong mga ito, yung microbiome nila sa microbiome ng isang tao na kumakain na ng modern nutrition, no, ay halos depleted na yung diversity and richness and thickness ng microbiome ng taong kumakain araw-araw ng modern nutrition. As compared dito sa mga tao na nananatili na nakabase sa ancient nutrition, yung kanilang nutrition, no? Nandun yung, kumbaga sa gubat, no? Hindi masyadong extinct yung mga species ng kanilang microbiome kumpara sa microbiome ng taong kumakain ng modern nutrition na maraming kasamang chemical, maraming kasamang pesticides, at yun nga, yung madalas na pag-inom ng antibiotiko. Kasi yung mga chemicals and pesticides, they can in turn affect the microbiome. Yes. Diba? So kung ano rin ang kinakain mo. So hindi lang yung antibiotics, also stress, diba? Correct. Or matalino nga itong mga mikrobyo na to na kung sakaling yung herbicides na yun, yung gulay na yun ay may herbicides or pesticides, no? They wouldn't even, kaya nga sinasabi, mas matalino pa itong mga bacteria na to sa atin eh. Kasi tulad ng, kaya nabubulok yung mga prutas or gulay pag iniwanan mo sila, no, dyan, sa isang tabi after ilang araw. Kasi may kakumpetensya tayo dyan, yung mga mikrobyo itself. Pero kung yan ay punong-puno ng pesticides at herbicide, makita mo yung gulay, hindi nga siya nabubulok. Yung prutas, hindi siya nabubulok. Kasi hindi sila kinakain ng mga mikrobyo. No? So, hindi sila kinakain kasi alam nila na meron itong pesticides and herbicide. Kaya tumatagal yon. Mas matalino pa sila sa atin. Matalino pa sila sa atin. Tama. Oo. Isa din sa importanteng i-consider in using food as medicine, Robert, about fasting. Fasting, oo. What can you say about fasting, Robert? As you all know naman, Cressy, may mga studies talaga that has been proving na fasting is beneficial to our body. So right now, what we usually do as nutritionists, we have this what we call the fasting mimicking diet, which me and Dr. Oyu applies to some of our patients. It's applicable for them. So basically, fasting mimicking diet, the nutritionist formulates is combining foods that will give the fasting benefits and formulating a meal formula that will mimic the benefits of fasting on their daily food. So, but you cannot give that long term. Depende, no? Depende pa rin. Again, depende pa rin. That's why we cannot emphasize enough yung importance of regular assessments. Usually, anong fasting na to? Ilang hours ka hindi kakain? Well, when it comes to fasting mimicking diet, we also follow in time that mentioned ito, as much as possible, we get 12 hours of the day for feeding and the 12 hours of the day fast testing. Okay, but the caloric composition or the meal formula composition varies din po to specific cases of the patient. That's why when we analyze the patient's case and we assess po kung ano po talaga yung mga kailangan niya, that's the importance po kasi na alam natin kung ano yung mga nutrients. Kasi even though you're doing the fasting, we can also incorporate in top beneficial or top needed na nutrient sources dun sa fasting mimicking diet to that. So can you name just top benefits of this mga fasting na to? Well, fasting mimicking diet is an anti-aging diet, no? Because in a way, your body thinks that you are in a fasting state. Kaya lahat ng mekanismo
that is reparative and restorative, ma-activate, no? So kasi pagka Nasa tayo repair mode. yes, nasa repair mode siya. Pag naka-fasting tayo, isa sa mekanismo na na-activate ng gusto is yung tinatawag nating autophagy, no? So kung saan ang ating katawan ay naglilinis ng tinatawag nating senescent cells, no? Senescent cells, ito po yung mga zombie cells, no? Ito yung mga cells na nandyan pa din sila pero hindi na sila nagdi-divide o nagko-contribute, no? So kung kaya't ang sa pag-aaral kasi, the more na nag-accumulate ka nito mga senescent cells na ito, mas napapabilis ang iyong biological aging, no? So pero kung ito ay mababawasan mo at matatanggal mo, no, madidelay mo din yung biological aging ng sistema ng iyong katawan. Kasi nga iba yung biological aging versus chronological aging. Kasi pwedeng gene na tayo 55 years old pero ang ating pwedeng ang biological age is mas bata than that, no? Meron namang iba na 35 years old lamang sila pero ang kanilang biological age ay parang biological age na ng 65 years old. So iba-iba talaga. Pero pwede mong maimpluwensyahan 'yan at yun nga yung ginagamit na technique ni Robert, no, nutritional support and intervention, yung fasting mimicking diet. So as a whole, no, sinasabi niyo rin na wala talagang the best diet, no. Ang the best is to go for whole foods. And then ang portion is nakadepende at sa iyong specific needs. Yes. Correct. No? So dun tayo lang umiikot. Yun ang the best diet, no? So how do you define, kasi pag pumunta ka sa grocery, parang 70% ata is processed eh. Can you define what processed, ultra-processed, refined foods are and whole foods? Ano bang definition nito? Well, first of all, talking about po ng whole foods natin, as Doc described also earlier na din ko, so whole foods is yung talaga on its original form, original state pa. That's not been altered physically or yung biochemical compounds has not been altered yet. But when it comes to those processed or ultra-processed foods, sometimes meron na silang ina-add ng mga additives, preservatives, basically altering the chemical composition of the foods. That might not be as nutritious or might not be beneficial na po to some of our patients or to general consumers. But the benefit na nakukuha is, it lasts longer. Sa as Doc mentioned, Yan yung mga pagkain na nasa lata na. Some of those foods na stored talaga in longer periods of time, like years, months. But basically, if we will choose between all those types of foods that we can find sa market, it's always best option to choose yung mga whole foods wherein you get more nutrient density, more color, and more amounts of vitamins, minerals, and that will contribute to making yourself more healthy. So processed versus ultra-processed, ano kaiba nun? Nako, lalong May ultra pa so talaga. either hindi dinagdag kundi pwedeng may tinanggal, no? So at tulad ng sabi natin, matalino ang sistema ng ating katawan, no? So kung tatanggalin mo 'yun, hahanap-hanapin yung sustansya na 'yon ng sistema ng ating katawan. Kaya nga, just to simplify it, no? Kung sa grocery, merong tinatawag na healthy food section. So anong tawag po natin dun sa ibang section, no? So mid-healthy? Di ba dapat lahat ang Unhealthy? food ay healthy, no? So kasi kung may tawag na section na healthy food section, anong tawag natin dun sa mga pagkaing wala dun sa healthy food section na yon, no? So kaya yung whole foods versus refined versus processed versus ultra processed, no? Ang purpose nun is to have more distribution, for storage and all these things. But yun ba talaga ang kailangan at yun ba talaga ang makakapagbigay ng nourishment, hindi lamang nutrition sa ating katawan, no? So tulad ng sabi ko, yung ancient design kung paano ginawa ng Diyos ang ating katawan ay hindi naman nagbabago. Kung ano yung disenyo ng unang panahon, yun pa din po siya ngayon. Panahon pa ni Adan. Kaya lang, sa ngayon, yun nga, binago natin ang ating pagkain, binago natin ang ating pamumuhay, at binago at sinira din natin ang ating kapaligiran. No? So, gumagawa lamang ng protective response itong Ating sistemang katawan natin. Kaya, yun nga, makikita natin sa datos kung
sa bilang ng mga sakit na patuloy, padami ng padami, pataas ng pataas, at worst, pabata ng pabata ang naapektuhan Yun nga eh. ng mga kaya nga tinatawag natin may bago pa nagkaroon ng pandemya ng chronic ng infectious diseases, no, meron na tayong pandemyang existing, which is yung pandemic of chronic diseases. Yun. Alam mo, actually, yung mga patients ko in flare, mga skin disease, laging ang unang tanong ko, kahit mga acne, mahilig ka sa milk tea, no? Kasi yung mga sweeteners nun, grabe, di ba? Sugar sweeteners na yung syrup. high fructose corn High syrup. fructose corn no? syrup. Kasi ang ating katawan din, pag tayo nagpasok dyan ng isang bagay na hindi niya nakikilala, no? Tulad ng sabi ko, very protective siya sa atin, no? Gagawa siya ng paraan. Meron tayong isang sistema ng ating katawan na tinatawag nating biotransformation and elimination system. Gagawang sistema ng ating katawan para matanggal ito, or kung hindi niya matatanggal, iba-biotransform niya ito upang ma-minimize yung impact or damage na idudulot nito sa ating katawan. Usually, it causes inflammation, di ba? Correct. Yung mga high fructose corn syrup, tsaka yung mga the kinds of oils na mga vegetable oils, seed oils, no? Is highly inflammatory, or what kind of oil do you recommend for frying? As I mentioned, yung minsan hindi talaga yung oil yung problema, no? So, imbestigahan natin yung characteristic ng immune system ng tao na yon, kasi ang isang malusog na immune system hindi lamang malakas upang tayo'y depensahan at proteksyonan. Importante din yung kanyang internal regulation response, at saka importante din yung kanyang tolerance, no? Kaya minsan, wag yung oil yung ating pagbintangan, kasi kailangan talaga natin yung both omega-3 and omega-6 fatty acids, no? So, ang omega-3 mostly are anti-inflammatory, that is really for repair. But meron ding importansya yung omega-6 that both contains anti-inflammatory and inflammatory properties, which is important for defending, no? So pareho siyang importante, defend and repair. Diba? So pareho siyang kailangan. So kaya walang hindi yung oil, minsan yung damaged oil, yun yung nangyayari, no? So pagka yun yan, kasi bawat oil ay meron tinatawag na saturation point, no? Kung kaya bawat oil din merong best way on how to use this, no? Iba-iba. Yan din ang tinuturo naman ng culinary medicine chef. So pagdating sa fats, wala talagang bad fats or good fats, no? Ang key sa fats is balance. Yung balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory, no? Kasi yung fats po na kakainin natin, yan po yung literal na nagiging pader ng mga cells natin. No? At dalawang layer po yan na komposisyon. Meron yung lipid bilayer na tinatawag. Kaya meron yung omega-6 layer at meron din yung omega-3 layer. So pareho silang importante kasi yung isa, para madali makapasok ang sustansya, no, sa ating cell. Yung isa naman para ma-repel yung mga gustong pumasok na mikrobyo or lason doon sa ating cell. No? So kaya parehong importante. Kasi kung masyado namang rigid yung ating cell wall, dahil puro omega-6 fatty acids na pro-inflammatory, then hindi natin ma-absorb din yung sustansya na kailangan ng katawan natin. No? So, kaya lipid bilayer, balance is the word that we use pagdating sa fatty acids. Pero sa pang-prito oil, you prefer certain oils to be used for frying. Yes, kasi meron yung like ano tong mga oils na to? Merong property, yun nga, saturation point, kung saan pag na-oxidize mo na kasi ang fatty acids, no, ito ay harmful na siya or wala na siyang benepisyo. Hindi na natin siya mapapakinabangan to be able to use it as part of our cell membrane. No? So kaya iba-iba. So kung hindi ko sa ulo yung mga olive oil, yung mga plant-based oils, but merong kanya-kanyang saturation point yan. No? So kung saan, yun nga, ina-advise ng chef na, ito, the best itong gamitin sa salad, o ito, best itong gamitin for sautéing, no? So ito, best na gamitin for stir-frying, those things. So depende siya. No? So, okay. So, but mostly it's avocado and coconut oil that's being used. I don't it has a highest saturation point. Well, wala kasi. Magsabi, spill the beans. So, wala kong kasi, like, as I've said,
Even Kanya kasi yung iba-iba kasi yung pangangailangan ng correct. katawan. Okay. Kasi even yung Okay. fatty acids po natin, nasusukat na rin siya. Oh, No? So pwede niyong okay. malaman kung masyado na bang Mm. mataas ang saturated fats ninyo, ang Mm. monounsaturated, ang polyunsaturated. Pwede mo na siyang sukatin. No? So Mm. syempre kung sabihin kong ganito, ito yung iba Mm. naman pala yung sa inyo. Kaya nga, precision medicine requires measurement. No? Kaya Oo. dapat sinusukat. Pero kung hindi nga masusukat, may mga findings na i-reveal ang ating katawan, like sa balat natin, para masabi mo na yung Sobrang balance dry. between fatty acids. Or Mm-mm. mismo yung nutritionist, pag inaral niya yung representative meals mo, masasabi niya, Doc, wala naman talaga siya. Wala akong makita masyadong sources ng omega-3 fatty acids. Mhm. Nakikita ko puro omega-6 fatty acids. Then doon, malalaman mo na kung ano dapat ang idadagdag natin or ipaprioritize natin as far as fatty acid needs ng katawan mo. Okay. So, hindi natin porke narinig niyo yung fats, Oo. ay masama na. Yes. Kailangan natin ng fatty acids sa katawan. Correct. Diba? It's Mhm. anti-inflammatory. It helps the skin For barrier. defense, yes. It helps Energy. lower down the bad cholesterol. Correct. So, Diba? so, Last lang bago tayo magtapos, diba? Napaka-importante ngayon ang sinasabi nila na yung food daw can affect mental health. mhm. Ang dami ngayon may mga issues ng mental health. So, what do you recommend for those cases? Well, tulad ng sabi ko, itong mikrobyo sa loob ng ating tiyan, marami siyang trabaho. Sinabi ko kanina, isa sa pinaka-importanting trabaho niya is tumutulong ito para mag-produce ng at least 2/3 ng neurotransmitters or brain chemicals na kailangan ng ating utak upang ito ay mag-function ng maayos. No? So kung hindi natin naalagaan itong microbiome natin at patuloy natin itong uubusin at i-deplete natin yung presensya ng mga beneficial or commensal bacteria, then maapektuhan din yung produksyon nitong mga neurotransmitters na ito. Kaya nga, number one, for example, yung neurotransmitters na nagre-regulate ng ating tulog, ng ating sleep, at ng ating appetite, no, ng ating mood. Ito yung tinatawag nating serotonin, no? 95% ng serotonin na neurotransmitters doon po sa loob ng ating tiyan ginagawa, no? So kung talagang mauubos natin yung mga mikrobyo na tumutulong upang makagawa tayo nitong serotonin, no? Gamit ang isang amino acids na tinatawag nating tryptophan, dahil wala rin kayong sources ng tryptophan, dami nito mga mahalagang mikrobyo na ito, no? Dahil babaguhin natin ang inyong pagkain, then makakagawa na muli siya ng iba't ibang neurotransmitters na kailangan ng ating utak para siya ay mag-function ng maayos. Kaya tayo merong mental health epidemic, no? Lalo sa ating mga kabataan. Kasi ano ba ang kinakain ng ating mga kabataan? Asukal. Masyadong mataas na asukal, no? Tapos maraming kabataan ang kinakain, ang tanging alam na gulay ay French fries, no? Gulay raw yun So kaya gano'n. Tapos hindi pa sila natutulog. Oh. Tapos nag-emit pa sila ng exposure nila sa electromagnetic field na galing sa mga gadgets. Tapos hindi sila matutulog. Tapos kakain sila ng kulang na kulang sa mga sustansya tulad ng vitamina, ng mineral, no, ng phytonutrients. Then wala talaga, no? Kumbaga sa negosyo, luging-lugi yung sistema ng kanilang katawan. Kung kaya't magmamanifest ito ng maraming kondisyon na indikasyon na kasi nga sistema ang ating katawan. Kailangan hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, no? Kailangan balanse. No? So yun Sabayan mo pa ng hindi umiinom correct. ng tubig kasi hindi na makaalis sa gadget. Oo. Diba? So kaya naman ang dami-daming may sakit ngayon na kabataan talaga, grabe, no? So wow, that's a good way to wrap up the show. But bago lahat yan, kung may maipapayo kayong dalawa na isang bagay na pwede na nilang gawin kahit hindi pa kayo nakikita nila, one thing that they can change na sa kanilang lifestyle or sa kanilang approach when it comes to their food intake, what could that be? So, as a nutritionist, isa sa mga maipapayo po natin sa mga manonood natin, of course, yung nabanggit din po natin kanina, always go for diversity of foods, diversity of the sources, the variety of the choices po natin when it comes to the ingredients,
the color of our ingredients also. The of course, the nutrient density follows. If you achieve those three sa mga food choices po natin, then the nutrient density po ng mga pagkain natin will be at a good level. So yung sinasabi mong color, merong orange, may purple, may green, may dark green, may yellow, ganon. So how about you, Dr. Oy? Well, tingnan po ninyo kung yung inyong kinakain na pagkain bago nyo ipasok sa inyong bibig, ito po ba talaga ay buo, no? At ito ba ay naglalaman ng bagay na talagang makakabigay ng nourishment sa inyong katawan, no? Lalo na kung ang pagkain na ito ay matagal na, doon pa sa panahon ng ating mga ninuno ay kinakain na talaga, no? Pero kung ito ay may pakete, number one, ang pagkain na tunay ay walang ingredients, no? So, meron itong sangkap na mga compounds na pwedeng maibigay sa atin ang pangangailangan ng ating katawan tulad ng vitamina, ng mineral, ng phytochemicals, antioxidants, those things, no? So, food is not just calories, it's actually information for your body. Ready to turn food into medicine? Follow us and watch our latest episode on Food is Medicine, of course, only here at Beauty Consensus.